Isang maliit na patak lang ng likido ang bumagsak sa sahig ng arena, at agad nitong tinunaw at naging isang umuusok na butas sa bato, ang usok ay walang katapusang lumalabas. Mabilis na hinaranggan ni Catfish Whiskers ang kanyang mukha. Isang lason na napakatindi kaya nitong tumagos sa blue steel. Ano sa mundo ang lason na ito? Tatlong maliliit na nilalang ang lumitaw sa kanyang kamay. Ngayon ay kayo naman ang susunod. Isa-isa, nagbigay sila ng kanilang sariling kamandag, na pagkatapos ay nagsama-sama. Nang ang bagong patak na ito ay tumama sa lupa, ang corrosive power nito ay mas matindi pa kaysa sa una. Ang nagsimula bilang isang maliit na butas ay mabilis na lumawak at naging isang malaking hukay. Si Catfish Whiskers ay natakot, ang pawis ay tumatagas sa kanyang mukha. Ano itong lason na ito? At bakit? Bakit may amoy ito ng bulaklak? Salamat sa lason na ito kaya immune ako sa iyo, paliwanag ni Deseo. Imposible. Bakit ito magiging imposible? Paano ito napunta rito? Kung papayagan mo ako, maaari ko bang tikman ng kaunti? Pero ang toxicity nito ay sobra-sobra. Malakas niyang tinapik ang kanyang dibdib ng may pagmamalaki. Maliit na bagay lang iyan. Sino ba sa tingin mo ako? Ako ang patriarch ng Tang Clan. Kung kailangan mo pa ng aking mga lason, magtanong ka lang. Mabibigyan kita ng kahit gaano karami ang gusto mo. Well, kung ganoon, huwag kang mag-atubiling kunin ang lahat ng lason sa hukay na iyon. Tunay na salamat sa iyo, young master. Tunay kang isang benefactor sa Tang Clan. Gumamit si Catfish Whiskers ng karayom para sipsipin ang ilang bahagi ng substance bago dahan-daw ang idinampi ang karayom sa kanyang mga labi. Noong sandaling tumama ito sa kanyang dila, lumaki ang kanyang mga mata. Ang Poison King. Isipin na makakatagpo ko ang maalamat na Poison King sa aking buhay. Ha? Anong ginagawa mo? Biglang. Lumuhod sa isang binti si Catfish Whiskers, dahilan upang malito ng husto ang binata. Anong ginagawa mo ng biglaan? Nakatingin ang lahat. Alam mo, sabi niya, habang nakapikit ang mga mata. Bilang isang kapwa practitioner sa landas ng mga lason, ganito namin ipinapakita ang aming paggalang sa isang senior master. Medyo naiinis, hinailan niya ang matanda para patayuin muli. Sige na, tama na iyan. Tumayo ka na. Hey, anong problema na naman ngayon? Ang mukha ng matanda ay nagiging purple na. Parang nalasan ako. Ganap siyang nawalan ng masabi. Hindi ba't nagmamayabang ka lang kanina? Isang manggagamot. Kumuha ng manggagamot ngayon din. Dalhin niyo siya sa infirmary ng mabilis. Iyan muna ang tatapos sa mga bagay-bagay sa ngayon. Kinabukasan, nagpatuloy ang tournament. Sa isang kislap ng talam, ang monghe ay tumilapon palabas ng arena. Ang epekto nito ay yumanig sa lupa. Ang mga manunood ay tumingin ng may pagkabigla. Sa isang kilos, idineklara ng referee, ang nanalo ay si Namkong. Ang pagkatalo ng ganoon kabilas ay nag-iwan sa batang monghe na may ahit na ulo na ganap na malungkot. So, kumusta ang mga sugat ng bata? Ang kanyang kanang braso ay ganap na nadurog. Dahil lang sa kanyang diamond indestructible body technique kaya nasa ganito pa siyang ayos. Ang sinumang iba pa ay tuluyan ng mawawala ng silbi ang kanilang kamay. Hinaplos ng Divine Doctor ang kanyang balbas, nagmamasid. Sa nakikita ko, nalampasan muna ang 9-star realm. Sa katunayan, nakatapak na ba ang isang paa mo sa 10-star realm? Malalaman mo na sa isang tingin lang. Tunay kang karapat-dapat sa iyong titulong Divine Doctor. Pero pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon nang mapansin ang isang bagay. Ang sugat na ito sa iyong buwi acupoint. Sinubukan mo bang pilit na buksan ang iyong Biowind kamakailan? Totoo ba iyon? Nagawa na lang niyang itungo ang kanyang ulo sa kahihiyan. Patawad, Master. Ang hindi karapat-dapat na disipulong ito ay nawala ng kontrol at sumubok kumuha ng shortcut, nakagawa ng isang malubhang pagkakamali. Para sa sinumang martial artist, ang Biowi acupoint ang may pinakamalaking kahalagahan. Ang pag-abot sa estado ng tunay na enlightenment ay ganap na nakasalalay sa kung mabubuksan ba ang mismong acupoint na ito. Paano naman kita masisisi doon? Kahit sino ay susunggaban ng ganoon kapambihirang pagkakataon. Ang landas ng martial arts ay kakatwa. Ang mga karapat-dapat ay maaaring mabaigo habang ang mga hindi karapat-dapat ay maaaring magtagumpay.
Ganyan lang talaga ang takbo ng mundo. Ang iyong ambisyon ay kapuri-puri. Dapat mong itaas ang iyong ulo. Pero biglang tumulim ang tono ng Divine Doctor. Gayunpaman, ang iyong pagkabigo ay hindi maiiwasan. Ang Diamond Indestructible Body Technique ay ginagawang napakatibay ng buwi akupoint. Hindi mo ito mabubuksan ng mag-isa. Ano na ang dapat naming gawin? Ang solusyon, gayunpaman, ay medyo simple. Ang kailangan mo ay, pero bago pa siya makatapos, biglang pumasok si Diseo sa pinto. Leon, maglaban tayo. Kung kailan pinag-uusapan ng Diablo ay saka naman ito lilito. Ang kailangan mo lang ay isang magandang hambulos sa ulo. Iyan ang laging sinasabi ng yumaong master ko. Kaya walang paraan na mali iyon. Ano itong tungkol sa paghampas lang sa kanya sa ulo? Nang marinig iyon, nag-init siya at sinimulang i-warm up ang kanyang braso. Ipaubayan niyo na sa akin ito. Sisiguraduhin kong hahampasin kita ng maayos at malakas. Lumabas silang dalawa. Lumingon si Diseo kay Luan. So ano ang pakiramdam ng pakikipaglaban sa ikatlo kong kapatid, ang ikatlong young master? Napakalakas niya. Sa tingin mo ba ay mas malakas pa siya sa akin? Kahit na maglaban kayong dalawa ng 10 round, mapapabagsak pa rin ang young master sa isang hampas lang. At ano ang tungkol sa rematch na mangyayari sa loob ng 1 linggo? Idineklara na niya na papabagsakin niya ako sa 1 kilos lang sa susunod na linggo. Baka makatagal ako ng 10 kilos, pero matatalo pa rin ako sa huli. So, mukhang nakatadhana na akong matalo kahit ano pang gawin ko. Gayunpaman, kung maaabot ko lang ang 10th star ng Diamond Body Technique, tumigas ang tingin ni Leon sa determinasyon, kahit pa mapabagsak niya pa rin ako sa isang hampas. Inilahad ni Lion ang kanyang kamay. Hindi ba't sulit itong subukan? Nagkamayan silang dalawa. Sige na nga, gawin na natin ito. Pagkatapos, gaya ng itinuro ng Divine Doctor, walang tigil na hinahampas ni Diseo si Luan sa ulo gamit ang isang kahoy na espada. Kahit na ang bawat hampas ay napakalakas, hindi siya nagpakita ng kahit kititing na sakit. Sa halip, hinimok pa niya si Diseo na hampasin siya ng buong lakas. Mas malakas pa. Sige, lakasan mo pa. Mula sa malayo, nagsimulang magtsismisan ang mga manunood. 2 araw na silang ganyan, sinusubukang buksan ang kanyang buy point. Sa ganitong bilis, hindi mo na matatawag na pagbubukas ng point iyan. Para na silang nagtatangkang durugan ang bungo niya. Hindi rin kami sigurado tungkol dito, pero ang Divine Doctor mismo ang nagbigay ng utos. Wala tayong choice kundi magtiwala sa proseso. Ano bang alam natin? Hindi naman sa naiintindihan natin ang Heavenly Martial Arts o ang Diamond Body Technique. Nina si Diseo at itinuro ang isang daliri sa mga tao. Hoy, kayong mga nandoon, huwag lang kayong tumayo riyan at tumunganga. Hali kayo rito at tumulong. Tulong. Paano? Lahat kayo magsalit-salit sa paghampas sa ulo niya. Napapagod na ako rito. Nagpalitan ng tingin ang mga tao bago lumabas ang mga mapanlokong ngiti sa kanilang mga mukha. Ngayon iyan ang bagay na expertise namin. Kami lagi ang hinahampas ng young master sa ulo. Ngayon sa wakas ay may pagkakataon na kaming maging nasa kabilang panig naman. Hey matandang monghe, kung malapit na siyang bumagsak, bombahan mo lang siya ng mas marami pang internal energy. Sa tingin ko ay pwede iyon. Pero gagawin ba talaga natin ito? Anong ibig mong sabihin? Siyempre gagawin natin. Kaya mo naman ito, di ba? Ikinuyong ni Luan ang kanyang kamao, ang kanyang mukha ay puno ng tiwala. Siyempre naman, iyan ang spirit. Ang tunay na lalaki ay kayang tanggapin ang kahit anong ibato mo sa kanya. Ang layunin natin ay 100,000 hampas sa ulo. Nakita niyo naman kung gaano ko siya kalakas hampasin, di ba? Ang mga lalaki ay nakapila na, pinatutunog ang kanilang mga buko, at nag-uunat. Kailangan ninyong panatilihin ang intensidad na iyon at hamampas ng walang hinto. Bigla, nagtanong ang isa sa kanila, Young Master, hindi nyo ba iniisip na magpahinga muna? Tandaan nyo lang, kailangan nyo makatama ng hindi bababa sa 100,000 hits at walang pahinga. Epektibo lang ito kung magpapatuloy kayo. Kinamot niya ang kanyang ulo, nahihiya. Uulitin ba natin ang bilang? Kasama pa ba kita? Pero sa kanilang pagkagulat, naalala ni Leon ang eksaktong numero, 32,132 na hampas.
Binibilang mo pala yun simula pa kanina. Ginagawa lang namin ito para sa ikabubuti mo, alam mo naman iyon. Ang kanyang mga kapatid ay sabay-sabay na sumigaw. Tama iyan. Naiintindihan mo naman, di ba? Sige na nga, ituloy na natin. Sa ibang dako, ang isang hubad barong Namgangso ay hinahasa ang kanyang galing sa espada, ang kanyang isip ay bumabalik sa kanyang pakikipaglaban kay Leon. Sa isang pababang hampas, nagpakawala siya ng wave ng blade energy na humiwo sa buong training ground, nagdulot ng serye ng malalakas na pagsabog. Hindi pa sapat ito. Ang aking ultimate technique ay hindi posibleng ganito lang kaina. Sisiguraduhin kong makakarating ako sa final round. Nagising si Asterxo mula sa kanyang pagkakaidlip. Grabe, ang sarap ng tulog ko. Wow, bakit lahat sila ay nakabulagtas sa sahig? Isang nanginginig na braso ang itinaas mula sa tumpok ng mga tao. Ano, akala ko patay ka na. Sir, tingnan niyo roon. Iyon si Lon, nakatayo ng matuwid at hindi natitinag. Ang kanyang ulo ay nagniningning na parang maliwanag na linggo. Naabot na niya ang ikasampung antas ng adamantine body technique. Sobrang tuwa ni Diseo. Nagawa mo talaga, Leon. Pero ang kanyang saya ay panandalian lang nang mapagtanto niyang may mali sa kondisyon ng kanyang kaibigan. Nang walang sabi-sabi, si Leon ay nagpakawala ng walang tigil na atake sa kanya. Dahil wala nang ibang choice, napilitan siyang bunutin ang kanyang espada at depensahan ang kanyang sarili. Ang landas ng martial arts ay isa ng walang katapusang pagpipino at pagpapatibay. Sa dulo nito ay matatagpuan lamang ang walang hanggang paghahanap ng pagiging perpekto. Walang martial art ang walang kapintasan.